Invest 19W, kumawala na sa pagiging stale position. Naasahan, napapasok ito ng Philippine Area of Responsibility within 48 hours. Tatawagin ba natin sa local name na Marcy? Alamin. Pero pansamantala, ang buong bahagi ng bansa makakaranas muna ng humid na panahon at katamtaman lagay ng panahon. Magiging maulan lamang sa iba't ibang bahagi ng South Luzon at Eastern Visayas dahil sa nade-develop na trough ni 90W sa Silangang Pasipiko. Hello, magandang tanghali mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa ikatlong araw ng November 2024. Ang oras nating boss ngayong tanghali ay alas 12:46 na ng tanghaling tapa. Humid at katamtaman ang lagay ng panahon natin ngayon sa bahagi ng Metro Manila pero medyo overcast and gloomy tayo ngayon dahil sa patuloy na umiiral pa rin na easterlies kaya nagkakaroon pa rin tayo ng ilang significant water vapor na nadedetect sa ating Doppler radar imagery. Mga ilang pagkulog at pagkidlat ng umiiral lalo na sa silangang bahagi ng South Luzon at Visayas at lalo na't nagde-develop na yung outer trough mula kay low pressure area na binabantay natin na C90W at dahil sa nagkakaroon na ng significant enhancement itong C90W ay inaasahan din sa may bandang silangan na unang makakaranas ng unti-unting pag-increase ng surface trough mula sa trough tail nitong C90W na magbubusod ng mga kalat-kalat na ulan dyan. Bagamat halos buong bansa ay magiging katamtaman muna, kabilang na ang extreme Luzon na magiging maaraw pa rin at mainit at ma-humid, kabilang na ang Central Luzon at Metro Manila, magkakaroon pa rin tayo ng mga inaasahang forecast ng mga pagkulog at pagkidlat. Base sa ating thunderstorm advisory, mula sa data feed ni Pag-asa, makikitang naka-focus ang heavy rain showers. Expected ito within 1 to 2 hours daw, dyan sa bahagi po ng Mindanao area. Mula Agusan del Sur, syempre, San Francisco Prosperidad yan, Zamboanga del Norte, kasama na ang Sergio Osmeña yan, at Putia at Ipolog ha, hanggang Jose del Mandao, Basilan. So, isla ng Basilan at Hulusulo, ingat po sa mga biglaang pagtulog at pagkidlat din at biglang buhos ng ulan. Kasama pa rin dito sa Sulu, yan, yung Basilan at Hulusulo na, damay na, and the rest ng Tawi-Tawi, within 1 to 2 hours daw. So, ingat po sa mga biglaang boost ng ulan. Expected po yan dahil sa traversing pa rin ng easterlies ngayon at sa unti-unting pag-develop nga po ng surface trough. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, mahangin ngayon din sa amin sa Caloocan, pero partly cloudy ang umiiral base sa aking weather station monitoring. At kita sa ating live CCTV snapshots, medyo umaaraw kanina at makikita nga medyo nagiging gloomy rin ang paligid. So despite na medyo gloomy, medyo katamtaman na lagay ng panahon natin. So hindi mawawala ang localized thunderstorms pagdating nitong hapon o ng gabi. So be ready na lamang mga folks. Sa lowest temperature na tala, naka-weather station, kanina ng 5:55 AM, nakapagtara kami ng lowest of 26.3 degrees Celsius. Kahapon, medyo maalinsangan o medyo mataas ang aming air temperature na 33.4 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 2:06 PM, meaning medyo mataas ang aming heat index na nasa 46.7 degrees Celsius, ang pinakamataas since kahapon. So medyo hindi na maganda ang heat index, dangerous level na naman ang ating init pandama. Pero kung katabi natin o ikukumpara sa PSC since in past 24 hours, nanguna sa pinakamainit pa rin ang Davao City sa Davao Airport sa Sasa na nasa 34.5 degrees Celsius. At sa Baguio City, bahagya pa rin bumababa pero almost stationary lamang na pinaka-lowest temperature na 16.8 degrees Celsius. Sa Inulan naman, nanatiling ang Eastern Mindanao, lalo na sa may hinatuan na area na na-post na rin natin kahapon yung thunderstorm advisory at yung rainfall advisory kahapon na nakaranas ng pag-ulan dyan sa silangan ng Mindanao at nakaranas lamang ang hinatuan ng 21 mm na total rainfall. Since kahapon wala naman kami naitalang pag-ulan dito sa Caloocan, naging katamtaman lamang kami maghapon, so expected pa rin na ganyan ang mararamdaman natin sa Metro Manila. Sa ating outside humidity, katamtaman po at 73% ang ating concentration ng moisture sa paligid sa Metro Manila. Bumaba ito ng 4% since the
since last hour. Katamtaman din na mataas ang ating atmospheric pressure at 1,009 hectopascals and steady ito since last hour. So meaning, hindi certain ang magiging localized thunderstorm dito sa Metro Manila, pero nasa forecast medyo mataas naman base na rin sa ating 3-day forecast and storm prediction. Nasa 100% daw na tsansa ng ulanin at partially cloudy hanggang Martes na raw yan this coming week. So at least meron tayong at least idea ng inaasahang forecast. High tide and low tide status, maximum high tide po tayo. So, halos ngayong 1 p.m. na po, maximum high tide po tayo. Tingnan natin gaano kataas yan base sa ating tides monitoring prediction. Pakikita po ang may high tide ngayon ay at least 0.5 meters lamang ang minimum high. So, malamang mga mamayang 10 p.m. pa po o 10:29 p.m. pa po, inaasahang aabot ito sa 1.1 meters ang magiging taas niya. Ayan o, kitang-kita po. Mga gabi pa po. So, tumaas man yan, mga medya lamang ang taas nito. So, wala magiging problema. Pero kung sisilipin natin yung global assessment monitoring, yung sa significant wave height, kung titingnan natin sa wave height, makikita po ay medyo mataas pa rin ang alon dyan sa extreme Luzon, kabilang na sa Cagayan of Coast, hanggang dyan sa may bandang Camarines Norte. Within 24 hours o next 24 hours, manatiling mataas ang ating alon dyan, umaabot ng 1.25 meters. So sa mga malilit nating mangingisda ngayon, kung maaari, restrain po muna. At kung maaari, medyo grupo-grupo na lamang kayo kung kailangan nyo talagang pumalaot ngayon dahil sa mga nakarang araw na hindi kayo nakapangisda. Maabot po sa 1.25 meters ang taas ng alon, so ingat na lamang. Lalo na sa may bugso nga po ng northeasterly surface wind flow nga po dito na bumababa na nga po. Simula pa po yan kahapon. Bagamat sa may bandang extreme Luzon pa na mararamdaman ang usbong ng amihan, hindi pa masyado sa malalaking kalupaan ng Luzon hanggang Central Luzon pa. Hindi pa masyado ramdam yan. Dito pa lang yan sa may bandang Ilocos Norte. Pagdudulot din yan ng mataas na water swelling o ocean swelling dahil nga po sa hangin na nagpapataas ng alon dito. Maabot na nga dito sa may bandang silangan ng Luzon hanggang Camarines Norte. So sa mga maliit natin mga isla, ingat po at delikado pa rin pumalaot ng mga ganyang kataas na alon. So kakapa-update lang ng ating thunderstorm advisory, kasama na ang NCR, nakataas na rin ang possible na mga pagtulog at pagkidlat at mga isolated rain showers. Kasama na ang Metro Manila, Bataan hanggang Laguna na po yan, hanggang Quezon Province, Zambales, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija at Tarlac. Within 2 to 3 hours na po yan. So expected ngayong hapon yan, makakaranas po kayo. Damay din ng bandang Cavite mula Maragondon, Magallanes hanggang Tansa, Cavite. So ingat na lamang, kabilang na ang Batangas sa may Taysan at Lobo. So within 2 hours daw yan na maapektuhang mga lugar. Just in case pumasok yung forecast na yan, ingat na lamang, bagamat hindi naman ito tumatagal ng mahigit 1 oras. Hihinto-hinto rin yan. Pero yung biglang buhos lamang ang medyo pag-iingatan natin just in case. Sa ating almanac, sumikat ng haring araw kaninang 5:52 a.m. Nasaan lulubog naman ito mamayang 5:26 p.m. Ang ating 3% waxing present na po na illuminated na liwanag ng buwan. So halos hindi pa masyado kita. Pero kung makikita dito, ay palubog pa lamang na nasa elevation of 51 degrees yung kanyang maximum elevation. So palubog pa lamang siya. Pero mag-moonrise uli ito kinabukasan na actually kaka-moonrise lamang nitong 7 o'clock a.m. So lulubog ito mamayang 6:36 p.m. po. So kaninang maga po ito nag-moonrise and then mamayang gabi pa po 6:36 p.m. pa po ito lulubog dahil mahaba na nga po yung ating gabi kumpara sa araw. Sa ating local weather status, para ngayong linggo, hanggang bukas na po yan ng Lunes, magiging partly cloudy daw tayo maghapon. At syempre, mga localized thunderstorms yan nga po sa traversing pa rin ng easterlies wind flow. At yung bukas naman ng Lunes, ganun din, stationary, na magkakaroon tayo ng mga pagkulog at pagkilat lalo na sa hapon. Pero ngayong araw, mataas ang tsansa na pag-ulan, 100% daw na tsansa ng ulan na may mga partially cloudy. Pero bukas, paglalaro sa 16 to 20% po na tsansa daw na uulanin. Bukas daw po yan ng Lunes. Highest and lowest temperature expected, 31 to 32 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 25 degrees Celsius.
So dako muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po sa ating real-time satellite imagery ng Himawari. Makikita po ay halos katamtaman ang buong bahagi ng bansa. Medyo partly tumusikaw din lamang ang nalalabi ng silangan bahagi ng bansa dahil nga sa unti-unting nabubuo na naman ang surface track mula kay 90W sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, lalo na dito sa may bandang Eastern Visayas at Northeastern Mindanao. Expected po mga ilang kalat-katapang ulan na may ilang pagkilat at pagkulog dito sa bahagi nga po ng mula dito sa may bandang Eastern Visayas diyan sa may dulo ng Gian Eastern Samar at kabilang na ang katimugang bahagi ng Leyte hanggang Bohol na po yan at kasama ang katimugan ng Central ng Visayas at Northeastern Mindanao naman mula sa bandang Surigao, yan, Surigao del Norte hanggang Surigao del Sur. So kung titingnan natin sa Himawari 8 ng mas malapitan, ay makikita po mga ilang kalat-kalat na pag-ulan lamang na may pagkilat at pagulog makikita natin na iiral sa Eastern Visayas, lalo na sa may bandang Borongan, Eastern Samar, pababa na yan ng Surigao del Norte. Ilang bahagi din ng Bohol, at sa may bandang South Luzon naman ang bandang Masbate na may mga ilang light to moderate showers, at dito sa may kalulang bahagi ng Panay Island, isusum natin sa may area nga po ng Kulasian at Sobasta area. Mula dyan sa traversing ng Kalibo, Banga at Libasco. So ingat po sa mga kababayan natin nagdala na ng pananggalang sa ulan just in case meron pa rin mga ilan sa atin na bumibisita pa rin sa mga puntod na ating mahal sa buhay. And the rest ng Southern Visayas, mula Leyte nga po na binanggit natin hanggang sa Surigao del Norte, kalat-kalat po ang mga pag-ulan na umiiral ngayon dyan hanggang dito sa baybayin po ng Bislig at Hinatuan na kahapon nakaranas nga po ng mga ilang light to moderate showers. So ganun din maranasan ngayong araw mula Butuan din hanggang Ginuog sa norte ng Mindanao o Northern Mindanao area. Pero sa nalalabi ng landmass ng Mindanao, katamtaman pa araw at humid po ang magiging panahon natin. So hindi natin masyado isa-isahin. Maging sa Zamboanga Peninsula, mga pagkulog at pagkilat lamang ang umiral at ilang mga light to moderate showers and some heavy rain showers lalo na din sa kaduluduluhan nga po ng Tawi-Tawi. Sa Mimaropa naman, ang bahagi nga po ng bandang Puerto Princesa at kung lalapitan natin sa bandang Aborlan at Naran, nakakaranas sila ng mga ilang light to moderate and some heavy rain showers ang umiral, magdala ng pananggalang sa ulan, just in case, bagamat hindi naman umaabot sa mahigit 2 oras o 1 oras ang magiging pag-ulan ninyo dyan, dahil medyo traffic lamang ang magiging pag-ulan dyan. Pero sa bahagi nga po ng Mindoro, magiging katamtaman maaraw at fairly weather po tayo dyan. Kasama na ang Batangas area at Metro Manila all the way hanggang extreme Northern Luzon na po yan. Mas maaraw po tayo at walang masyadong kaulapan, so expected na mainit at humid ang magiging panahon. Dahil sa patuloy pa rin na easterlies na sumasalubong dito sa silangang baybayin ng ating bansa na nagdudulot po ng mainit at maalinsangang at pakiramdam na kapag tayo pinapawisan, hindi agad basta-basta natutuyuan. So huwag masyadong mag-workout, maliban na lamang din sa bahagi nga po na kung saan medyo umaabot na po yung outer trough mula kay 90W na ating tatalakayin maya-maya. Kung bakit ito ay bigla na lamang kumawala mula sa pagkakascale niya ng mahigit 2 araw. So tatalakayin natin yung maya-mayang konti. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. At mula pa kahapon ito nag-organize na nga po itong si 90W. Papansinin nyo dahil lagi aktibo yan sa aking tropical cyclone sector. Nabanggit ko pa nga sa uling report ko ay makulit itong si 90W dahil nananatili siya sa aking monitoring since 2 days ago po. So, sa mga nagsasabi na nagkaroon ng rapid intensification, hindi po siya nagkaroon ng rapid. Nagkaroon lang siya ng enhancement dahil sa katagalan niyang nakatambay dito sa silangan ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa katagalan niya, totally nag-improve yung kanyang organized development. Nagkaroon na siya ng upward low dahil habang tumatagal siya dyan, umiinog ang kanyang sirkulasyon. So, yan po ang resulta at kanina madaling araw lamang ito talagang totally kumawala sa pagiging still condition. At base na rin sa ating satellite imagery ay nasa high probability of intensification na po ito. Yan o, nakapula na siya. Dahil as of 12:45 ngayong tanghali sa latest update niya ay nanatiling nasa 37 km per hour pa rin yung kanyang 1 minute average wind speed at bugsong umabot ng 46 km per hour. So stationary pa lamang siya pero inaasahan na natin itataas yan ng Japan Meteorological Agency
Kung hindi ngayong araw, baka sa susunod na 24 oras dahil high probability of development na kasi siya. Kaya ganun po, laging nauuna ang 10-minute average sa atin. Nahuhuli lagi ang universal time coordinates. Isipin nyo palagi yan dahil advance tayo ng 8 oras. Kaya kapag nakita ninyo sa aking tropical cyclone sector, tumaas na po yung kanyang probability at umabot na sa 37 kilometers per hour, yung minimal o minimum maximum wind speed nito in 1 minute. Expected, pag dinagdagan nyo ng 8 oras yan, ibig sabihin lamang yan, nadagdagan ito ng halos mga around na mga ratio of 1.2 na nadadagdagan sa wind speed kada minuto. Ganun po ang computation niya. So dahil sa above 8 hours tayo na advance, dadagdagan nyo lamang niya ng 8 hours yan na universal time coordinates. Pasok na yan as tropical depression dahil expected umaabot na ng halos 44 o 45 kilometers per hour po yan kapag kinumpute natin. Ganon po ang ginagamit ni Japan Meteorological Agency at ni Pag-asa. Kaya mapapansin ninyo, una-una, antayin muna ni Pag-asa na magtaas ng tropical cyclone wind signal, tropical cyclone category, rather, itong si Japan Meteorological Agency. Then saka na lamang magde-decide si Pag-asa na magtataas. Case to case yan, minsan inuunahan na lamang ni Pag-asa. Pero obviously, nangunguna palagi si Japan Meteorological Agency. So far ay stationary, 37 kilometers per hour. Yung kanyang central air pressure, 1,005 hectopascal. So, hindi pa masyado hinog yung pinaka-central air pressure niya. At kasalukuyang layo niya kung susukatin natin. Kung susukatin natin at kung kukunin natin yung pinaka-reference point. So, since nasa east of Mindanao ito, ang gagawin nating reference point, ang area ng kagwit or ng hinatuan na lang kasi ito yung mas commonly name na ginagamit, yung hinatuan. So, kung titingnan natin yung reference point is hinatuan, halos 1,278 kilometer is ng hinatuan po ang layo itong si 90W. Or, kung pagbabase naman natin yung reference point ng Siargao Island, o dito sa may bandang Siargao Island na lamang, yung pinaka-reference point. Yan. East, southeast ito, nasa layong 1,311 kilometer. East, southeast yan ng Siargao Island. Sa Eastern Mindanao pa rin, sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At dahil medyo improved na yung kanyang organized, yung kanyang kaulapan, at nakikita na natin, nakita na ang kanyang low level circulation. Ayun, nakita mo yan, nagra-rapid, ayun, nag-accelerate yung pinaka-low level convection niya. Yan. Pabigat pa yung pinaka-upper low niya, kaya hindi masyado mabilis. Yung sa baba lamang, ayun, parang nag-iipo-ipo, mabilis. Hinahatak niya ng acceleration yung pinaka-low level convection. Kaya mabilis na lang din yung kanyang intensification ngayong araw. At dahil dyan, tumaas yung probability of development niya at nagkaroon na po ng organized upper-low conversion. At makikita natin yung pinaka-vorticity niya, organized na rin. So, mukhang aktibo na itong low pressure area. At kumikilos ito pa west-northwestward. Yan, ganyan. O pa northwestward. So, malaki ang pagpasok nito sa ating PAR. Northwestward sa bilis na 29 km an hour po. So, mabilis. Baka mamayang gabi lamang o bago madaling araw, pumasok na ito o nasa loob na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. As long na ganyang kabilis yung kanyang movement speed na 29 km an hour, mabilis yan. So kapag mabilis yan, baka ngayong hapon lang o nitong maghapon lang, itaas na ni Japan Meteorological Agency na as tropical depression na yan, si 90W. Kung sakali man, pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility at tinaas na rin ni Pag-asa, well, matik, si Marce na ang itatawag natin. Ito na ang magiging kauna-unahang bagyo na mabubuo ngayong month of November 2024, si Marce. Kasunod ni Leon. Hindi ko sure kung paano pagkakabigkas ng Marce, so correct me na lang if I'm wrong. O Marce ba? O Marcelo? Marce o Marcy? So, pakicorrect na lamang po. Baka kasi may mag-correct na hindi ganun ang tamang pronunciation ng pangalang Marce. So, sa mga may pangalang Marce o Marcelino, pagbubuin yung pangalan,
pakicorrect na lamang kung ano talaga ang tamang bigkas. Basta Marcy po o pangalan o either Marcy. Kapag ito'y pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility within 48 hour or within 24-hour period. Depende na lamang sa movement speed niya. Kung mas mabilis, di baka within 24 hours lang. Pero kapag bumagal, within 48 hours po. Yun po ang magiging expected forecast natin kung sakali. So far, yan lamang ating binabantayin pa at mula sa ating Tropical Cyclone Track Combination, ayan, kitang-kita po, pa-northwestward po yung kanyang uncertainty range. Inuulit ko, bakit kudrado yan? Ibig sabihin po, malawak pa po yung cone o movement uncertainty dahil na pwedeng kumilos siyang paganyan, pwede siyang kumilos paganyan, or maaaring mas daus-dos ang magiging kilos niya. So, ibig sabihin po, napakalawak pa ng kanyang uncertainty. Yung pong ibig sabihin yan, pinapakita nitong graph nito na magiging possible trajectory ng bagyo. So, kapag may nagsabing mas bumaba daw yung kilos niya, well, pasok pa rin kasi yan sa ating cone of uncertainty. Marami pa rin Pilipino hindi nakakagets ang ibig sabihin ng cone of uncertainty. Kapag tinagalog kasi yan, yan yung cone ng walang kasiguruhan na magiging galaw ng isang bagyo. Walang kasiguruhan kasi nga po, maaari kasi siyang dito gagalaw, yan, or maaring mas tumaas pa ang kanyang kilos, or baka naman mas pataus-dos palalo ang magiging kilos. Ang factors yan, palagi nating tatandaan, yung high pressure area, o yung steering environment, yan, or yung vertical wind shear. So maraming mga factors po yan kung bakit nag-iiba-iba ang galaw ng isang bagyo. So malinaw po yun mga folks ha. At so far halos malapit na siya sa pinaka-boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Wala naman sa ating automated tropical cyclone ensemble forecast system. Nasa high of development na raw ito. Ayan yung chances of development mataas na rin. So tumugma na siya sa ating chance of high intensity ng kanyang intensification, mataas na rin. So lumalabas aktibong low pressure area na po ito. At makikita po natin yung cone of uncertainty, yung probability, malawak pa rin yan mga folks ha. Malinaw yan. Huwag na tayong paulit-ulit ng paliwanag. Malinaw po yan na malaki pa ang mga pagkakataon na ito'y mas tataas pa ang kanyang magiging kilos. Yan, pagpasok ng PAR. Or posible pa rin ito kumilos ng mas daos-dos. Yan. Kasi nga po, malawak pa yung kanyang cone of probability o uncertainty. So malinaw po yan mga folks. Kaya sa mga gumagamit ng umaasa kay windy, wala po kayo makikita dyan na cone of probability unless naging aktibong bagyo na ito. Or kung naging aktibo na yan, lalabas na po yung mga drawing ng cone of uncertainty. Pero hanggat low pressure area pa lang, wala kayo basta-basta makikita na cone of probability. Dito sa aking webpage, sa Automatic Ensemble Forecast Prediction, low pressure area pa lamang, meron na tayong at least estimated ng cone of probability niya. So, yung magiging forecast track niya, kung titingnan niyo po, napakalawak pa ang kanyang tsansa na maaari pa itong magkagayan, mag-Isabela, yan pwedeng kasiguran Aurora pa yan, pwedeng mag-Isabela, or pwedeng magkagayan. Napakalawak pa yung probability niya na kung ito ay maglalandfall. So, napakalawak pa. May mga possibility naman na ito ay kikilos pa north-north-westward or lilihis ng Luzon. So, napaka-uncertain pa napakalawak pa ng uncertainty na magiging kilos ng bagyo. So, patuloy natin itong babantayan dahil hindi pa certain o hindi pa talaga finality yung kanyang magiging forecast. Ito, itong track na ito, itong blue na to, sa data feed yan, Pag-asa, ito yung si dating bagyong Leon. Wala na po yan. Hindi pa nire-refresh ni Pag-asa yung kanilang automated forecast track system nila ng kanilang cyclone track. Kaya until now, nandyan pa rin yan. Baguhin ko yung program niyan na kapag lumagpas na siya sa pinaka-time duration, automatic i-hide na lang ng aking web page para hindi masyado annoying tingnan. Kasi wala na yan tapos na yun si Leon pero active pa rin yung kanyang forecast track. So, tingnan natin. Anyways, ang tututukan natin ngayon, yung si possible na magiging si local name na Marcy, patuloy natin itong babantayin dahil malawak pa ang mga posibilidad niyang maging pagkilos niya or lumihis sa bansa. So, malaki pa ang pagkakataon. Pero, ang pinakasigurado lang, ayon dito, nasisigurong papasok talaga ito ng ating Philippine Area
of responsibility. Wala talagang mintis. Papasok talaga yun ng ating PAR. So within 48 hours, papasok na yun ng ating Philippine Area of Responsibility at antayin na lang natin kung magkakaroon na ng pag-improve sa kanyang forecast track. Kung kukunin pala natin yung mean track niya, dito ang inaasahan nating forecast track natin. Ayan, ganyan. So extreme nodal Luzon pa rin ang posibleng magiging tumbok niya. Sa kasalukuyang forecast track yan ha. Anytime magbabago pa yan habang nasa karagatan pa itong si 90W na ngayon ay nasa high chances of development na siya. Kung magbabasa naman natin gamit ang ating tropical cyclone assessment monitoring mula sa data feed ng West Pacific Basin natin, ayan, napakataas na po. Nasa 90 to 100% na po yung highest probability niya. So medyo nagmintis o sumablay po yung traffic hazard. Ayan oh. Yung sa bagay, November 6 ang start nito. Pero unexpectedly, November 3 pa lang, pumasok na pala yung forecast na magkakaroon tayo ng isang bagong low pressure. Sa bagay, itong si 90W is pasok na siya sa pinaka third week ng October. Pasok pa siya sa third week ng October. So ito bago na to. Kaya makikita niyo walang nakita dito na possible na development na bagyo. Kasi ito na yung para sa November. Yung itong si 90W kasi ay pasok pa siya sa month of October na climatological hazards outlook mula kay NOAA. Kaya wag po tayo malilito. Tama pa rin yan. Dahil November 6 pa naman yung starting nila ng prediction yan. So, pasok pa rin itong si 90W para sa October ng last week ng kanilang tropical cyclone prediction. Anyway, dito sa ating tropical cyclone assessment monitoring, makikita po, maximum na po sa above 60% yung kanyang anomaly. So, meaning, within next 24 hours, tuloy-tuloy na po yan sa 100% chance of development at makikita yung trajectory na ikilos din ito pa northwestward. So, asahan nyo rin na ganyan din ang magiging drawing ni Pag-asa. Dahil ito rin ang magiging batayan nila para sa paglabas ng bagong tropical cyclone track. Wala naman sa ating global spectral model, courtesy of Japan Meteorological Agency at Pag-asa dahil joint force po sila sa kanilang data RSMC. Makikita po sa ating global spectral model ng wind, speed, and direction ay makikita mahina pa rin yung kanyang significant development dito ni 90W. So parang mababa o mahinang bagyo siya. According dito base sa ating global spectral model, papasok ito ng Philippine Area of Responsibility either ngayong araw yan o bukas po ng umaga o madaling araw. Ayan o. So baka ngayong maghapon, papasok nito ng gabi o bago umaga. Kinabukasan po yan ng A4. Ayan, malino naman po yan. So, within 24 to 48 hours talaga. Or baka within 30 hours nga lang, pasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kasi umaga ang pinapakita dito. Yan, alas 8 yan ng umaga sa atin. So, baka madaling araw o hating gabi mamaya, o bukas ng madaling araw, mga 2 a.m. around, pasok na yun ang ating Philippine Area of Responsibility. At kung naging tropical depression, alam na natin, tatawagin sa local name na Marcy. Wala sa mean sea level pressure, dito is naging tropical depression na nga siya. Ayan. Kung hindi mamayang hating gabi o bukas na madaling araw, papasok na ito ng ating PAR. Kitang-kita naman po sa ating global spectral model. So, within 30 hours o papasok na yan ng ating PAR. Malino naman dito. And then, ikilos na ito pa northwestward. Pero pagdating dito, hihinto siya dahil nagkaroon ng harang mula sa high pressure area. Lagi na natin pinapaliwanag yan. Yan ang naghihinder sa galaw ng bagyo ha. Yung high pressure area na yan, entirely ng northern hemisphere, balot na ng malamig na simoy ng hangin dyan. Dahil yung high pressure area na yan, naghihinder sa kilos ng bagyo. So, kapag may bagyo kumikilos pa northward, ganyan, haharangin, tatalbog siya, and then either kikilos yan pa ganyan. Or, pwede pa siyang mas dumausdos pa. Depende sa lakas ng range of high pressure area nito. So, kapag kumodo pa ang pagbaba ng range of high pressure nito sa itaas, ang mangyari, baka mas dumausdos ang kilos nitong si Pre-Marce. Yan. So, yan ang magiging possible trajectory ng bagyo ha. Kung mas dumausdos pa siya, well, tatamaan po ang Northern Luzon o extreme Northern Luzon. Yan. Kasi,
haharang at wala kasi siyang makikitaan na butas. Base dito sa ating mean sea level pressure. Kung i-animate natin, makikita po, naghinder po ang pagkilos niya pahilaga o pa-northwestward. Nahindered siya ng high pressure area dito sa may bandang Okinawa Islands o ng Naha, bandang Naha. Ano? And then, kikilos ito pa kanluran. Napansin nyo, medyo kikilos siya pa westward kapag sinalo siya ng high pressure ridge dito. So, bigla siyang bumagal. Then, a-attempt siyang kikilos pa kanluran na kung saan ang may parte na medyo mahina-hina na high pressure area o yung may low pressure area. Kung saan kasi may low pressure area, doon ang magiging tumbok ng bagyo. Hahanap kasi yan ng butas. At dahil very hindered siya, harang na harang po siya ng high pressure ridge dito sa itaas, wala siyang madaanan. So, ang choice na lamang talaga ng bagyong ito ay kikilos pa kanluran na lamang. Kung saan medyo mas mababa yung atmospheric pressure. So, yung mga taga Northern Luzon, at least ano man ang mangyari, maging preparado pa rin po tayo dahil hindi pa rin tayo nakaka-move on sa possibility. At mula sa multi-agencies, computer models, mula kay GFS, makikitang tutumbukin nito ang ICSIM Northern Luzon. Yan, base dito. Kung ipopost natin, ay ina-expect ang landfall niya ay November 7 or November 6. Yan, bandang November 6 o November 7. So, mga Huwebes o nitong Wednesday o Thursday. According dito sa latest computer model ng GFS. Kay SMWF naman, makikita natin, naging tropical depression din siya. At ina-expect na yung lalapit ito sa may bandang norte. Pero dito, makikitang hindi siya nakikitaan pa na lalapit sa may Northern Luzon o extreme Northern Luzon. Pero nagkaroon siya ng paghinder dahil nga po sa high pressure area sa itaas. So dito, uncertain kung ito'y tuluyang kikilos papunta ng Naha o hindi siya maglalandfall. So malayo sa pinapakita kay GFS. Kay SMWF, which is most of accuracy yung kanilang forecast, ay panaha direction niya. Pero ayon na rin sa ating analysis kanina, maaring biglang kikilos yan pakanluran ganyan. Dahil nga po, naghihinder yung high pressure area dito sa itaas. So marami pang mga posibleng mga magiging galaw niyan Huwag muna tayong pakampante sa ipinapakita ng mga computer models na ito. Sa ngayon ay guidance ito na ito ang ipinapakita ng ECMWF. Kay NABGEM naman, kung titingnan natin, ito tropical storm kaagad siya, mas aggressive kay NABGEM. Tropical storm kaagad ang ipinapakita ni NABGEM dito. Dito naman, naghinder din siya, pero makikitang halos kapareho kay ECMWF ang kilos ni NABGEM. So, ibig sabihin, ay makikita mataas pa ang confidence na hindi ito lalapit sa may bandang extreme Luzon. Well, hopefully, mangyari po yung ipinapakita ni NABGEM at ECMWF. So, sana lang mangyari po yan. Pero huwag pa rin tayong pakampante dahil anytime magbabago pa po ang mga forecast na yan. Kay Icon at GM, ganun din ang pinapakita. Naghinder din, pero into-inting medyo kumikilos din ito pakanluran. Kay GM, ganun din, halos kapareho. Kay GFS, ang pinapakitang forecast track ni 90W. So, maliwanag na ito ay magiging isang active na bagyo, itong si 90W na tatawagin nating Marce, oras na tumungtong nito ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa ulat tindol naman, so far, wala tayong bago na pumasok na malalakas na pagyanig. Ayon na rin sa aking seismometer dito. Medyo bahagya lamang, medyo kalmado ang ating seismograph. So, kung idediretso natin sa pinaka-short wave o short period mula sa data feed ni P-Box, marami na meron na kaagad na mga mahihinang pagyanig Ayan dami kaagad. Pero walang naitalang magnitude 4.0 pataas mula pa kaninang madaling araw. Pero marami rin mga minor earthquakes. So, tingnan natin yung pinaka-historical natin na earthquakes for the month of November 2024. Tingnan natin kung dumadami-dami na kaagad ang mga pumapasok na mga mahihinang pagyanig. So, ilulod natin ang month of November. Yan. So, separated na siya. Ay makikitang nasa total of 82 earthquakes na po ang naitala. 79 dito is magnitude 2.0 at 3 pa lamang ang ating magnitude 4.0 pataas na naitala. Konti pa lamang at 3 pa lamang yung magnitude 4.0 ang naitala. Karamihan na naman dito sa may bandang Mindanao na naman. Ayan
madalas talaga sa may bandang timog silangan ng Mindanao or bandang Eastern Mindanao ang madalas talaga sa Surigao del Norte at Surigao del Sur ang yanigin. Well, hindi na po kaduda-duda yan dahil mas magalaw yung Philippine Plate natin dito, yung tectonic na malalim-lalim dito sa may Philippine Sea. Mas aggressive ang pagyanig niya o konti pa lamang sa ibang bahagi ng bansa. So, 82 pa lamang ang total earthquakes natin ngayong araw for the month yan ng October 2024. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa ikatlong araw ng November 2024. Hanggang dito na ang ating daily weather bulletin analysis para sa araw ng Linggo, November 3, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa papang detalye na gusto malaman ang mga detalye na hindi natin isama ngayong tanghali. At visit naman sa ating website para gusto malaman ang pinaka-dynamic events mula sa aking weather station sa Caloocan, lalo na sa pinaka-dynamic movement ngayon ng bagong binabantay natin na active low pressure area at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang hapon po sa ating lahat.